From the start, father, bawal ang shortcut sa kasal. Kontra ng daddy niya. Nakagat niya ang ibabang labi habang si Sir Harry ay bumagsak ang mga balikat. Agad siyang tumingkayad at pinatakan ng halikang mga labi nito. Iha, sandali, magtatanong pa ako. Hindi siya nakinig sa pari at mas kumapit kay Sir Harry. Umikot ang mga braso nito sa bewang niya at sinagot ang malalim niyang halik. I now pronounce you husband and wife. Kiss the bride na nga. Sumusukong habol na bigkas ng pari, kasunod ay palakpakan. Mas lalo siyang hinapit ni Sir Harry at marubdob na hinalikan. Ay, bawal ang mga kiss sa mga babies! Tilipan ni Chloe na alam niyang nagtakip na naman ang mga mata. Nakapikit siyang nakangiti nung maghiwalay ang mga labi nila. Nagdikit ang mga noo nila. I love you, Kitty. Madamdaming bulong nito. Doon siya nagmulat ng mga mata at nahuli ang titig nitong puno ng pagmamahal. Mahal din kita, Sir Harry. Walang alinlangan niya sagot. Umawa ang mga labi niya sa pumatak na luha sa pisngi nito. Totoo naman ito, hindi ba, Kitty? Mahinang tanong pa nito na kagad siyang tumango at ngumiti. Totoo, Sir Harry. Kasal tayo ulit. Muli nitong sinunggaban ng mga labi niya at muling malalim na hinalikan. Narinig niya ang tunog ng mga fireworks sa gitna ng halikan nila. Marahan niya itong tinulak palayo nung tumili ang triplets. Pagtingala niya ay kusang nangilid ang mga luha niya sa mensaheng binuo ng mga paputok mula sa iba't ibang kulay. I love you, Mrs. Roosevelt. Basa pa nito sa mga letra bago siya yakapin mula sa likod. Ang puso niya napupuno na naman ng saya. Humilig siya sa dibdib nito. Hindi na baling delayed sila ng maraming taon para mabuo ang pamilya nila. Ang importante, kumpleto na sila. Wala nang taguan at kapiling pang 5 anak nila. Sir, yung mga singsing niyo po, congratulations po. Pahabol ni Marcos na hawak ang maliit na unan na may 2 plain gold wedding bond. Salamat, Marcos. Kinuha agad ni Sir Harry ang isa. Nasilipan niya ang detalye ng singsing sa loob kung saan nakaukit ang kuting at Sir Harry kasamang date ng kasal nila. Dapat sa labas ang design, asar niya pa sa asawa. I want it this way. Walang makakagaya. Ngumisi pa ito bago yung nilusot sa parasingsingan niya. Katabi ng tattoo ring niya at engagement ring. Kiniliti na naman ang tiyan niya. Maingat niya tuloy kinuha ang singsing na para dito. Meron ding kuting at Sir Harry na nakaukit sa loob. Mahina pa siyang suminghap noong pumatong yung sa tattoo ring nito. Ang ganda, mahinang sambit niya. Sobra, Kitty. Nahuli niyang malalim na titig nito at hindi nakatakas sa mga mata niyang init doon. Nakagat niya tuloy ang ibabang labi. May reception pa, Sir Harry. Mahina itong umungol ng protesta. Pwede namang sila na lang. Hinawakan nito ang palad niya. Ang laki ng palad nito pero bagay na bagay sa kamay niya. Noong tumingala siyang muli dito ay nasinagan na ito ng kulay kahel at dilaw mula sa papasikat na araw. Nasa gitna na dapat tayo ng dagat bago pa sumikat ang araw, Kitty. Wala sa sariling bigkas nito. Nalito siya pero napakurap nung iwan siya at lapitan ng daddy niya. Nagmamadali ka na naman, Roosevelt. Pakainin mo muna ang anak ko. Dinig pa niyang reklamo ng daddy niya. Daddy, want namin baby brothers? Request pa ni Mig na kinalaki ng mga mata niya. Ang dami nun, Mig. Reklamo niya, ngunit napatakip ng bibig ang anak niya. Mama, please, tama na munang 5. Habilin pa sa kanya ni Ophel. Parang gusto niyang mahiya sa mga kasama nila. Para naman kapag nagdikit sila ni Sir Harry ay kagad na buntis siya. Baka hindi na niya makilalang mga anak niya kung magdadagdag pa siya. Dad, please, kayo na muna magbantay sa mga apo niyo. Pakiusap pa ni Sir Harry. Gusto niya itong pigilan at hilahin ang siko nito. Hindi na nahiya sa daddy niya. Oo na, nandyan naman si Yaya Mona. Sa susunod kumuha pa kayo ng isa pang katulong. Lumapit at kumapit siya sa asawa. Noted, Daddy. Pagbalik po, kukuha kami. Bumuntong hininga ang daddy niya. Magsumbong ka lang sa akin kapag sinaktan ka ng sanggano na yan. Daddy, hindi ako sanggano. Mabilis na kontra ni Sir Harry. Ngunit hindi pinansin ng daddy niya. Umuwi kayo sa tamang oras. Muling habilin na lang nito. Mama, di pwede sama? Nakangusong singit na tanong ni Mika. Lumuhod si Sir Harry at pinantay ng tangkad ang 3. Paano kayo magkakaroon ng baby brothers kung sasama kayo? Namilog ang mata nila. Pagbalik nyo may baby brothers na daddy? Excited na tanong ni Mig. Nasa po niyang noong mahinang tumawa ang asawa niya. Maybe. Maliit pa siya noon. Peanut size pa lang, cuties. Gross daddy, huwag kayo magtagal. May hirapang mag-alaga si Lolo. Hindi na mapigil ang singit ni Ophel bago hawakan sa braso ng mga kapatid nito. Napakamot sa ulo si Sir Harry. Minsan iniisip ko kung mama ko ba yung si Ophel. Bulong ng asawa niya na kagad niyang kinurot sa tiyan.
Panganay na babaeng anak mo yan, sarili mong gawa. Hindi mo maintindihan tapos magdadagdag ka pa. Napanguwit at binalingan si Ken na nangunguso sa kanilang dalawa. Buddy, tingnan mo mabuting mga kapatid mo. My service is not for free, Daddy. Umawang ang mga labi ni Sir Harry. What? Bayaran mo ako ng sports car, Dad. Kulay ash gray. Napakurap siya sa request ng anak. Kagaya niya'y bahagyang nagulat si Sir Harry. When did he learn to negotiate? Bulong na tanong pa nito. Hindi niya rin alam. Tinanaw na lang niya si Ken na bumaba na rin sa yate. Stay here, pagmamaneho lang ako. Paalam pa ni Sir Harry sa kanya. Hinayaan niya ito't kagad na kumaway sa mga anak niya noong gumana ang yate. Mama, bilisan ng Baby Brothers! Hiyaw pa ng triplets na kinapula ng pisngi niya. Lalo na sa tawanan nila Miss Mara. Huwag na kayong mahiyang magpakarami. Habol na sigaw ni Miss Mara. Ngumisi na lang siya at tinama ang lamig ng simoy ng hangin. Nung makalayo na ang yate, dinipa niya ang mga kamay upang damhin ang sikat ng araw at hampas ng hangin. Nasa ganun siyang ayos nang maramdaman ng matitipon ng brasong yumakap sa kanya. Agad na bumaba ang mga labi nito sa leeg niya. Kiniling niya ang ulo upang mabigyan to ng buong access. Rinig niya rin ang pagbaba nito sa zipper ng gown niya. I miss you, Kitty. Sensual pa nitong bulong. Nakiliti ang puso niya, parang hindi rin makapaghintay ang katawan niyang muli silang magniig. Kusang nalaglag sa paanan niya ang gown, tanging naiwan ay ang seamless underwear niya. Hinarap siya nito at kagad siya nitong sinandal sa railings ng yate. Wala na itong ni isang saplot. Nagsalubong ang maiinit nilang titig. Bawat himaymay na katawan niya tila nilalagnat ngayong magkadikit sila. Hindi alintana ang liwanag ng paligid at hanging dagat na humaplaw sa katawan nila. Nawala na rin sa isip niyang nasa lapag sila ng upper deck. Namuo ang pawis sa noon niya at hindi makayakap ng maayos sa malaking katawan nito. Pakiramdam niya may mga gugulong sila pabagsak sa dagat kung wala lang railings. Let me do the honor of worshiping your body, Kitty. Pagsusumamang bulong nito, dumi na mga daliri niya sa paa sa sahig ng yate tinayaan ng asawang gawin ang gusto nito. Sir Harry, hiyaw niya at lalo't ramdam niyang nalalapit na pagsabog. Dumobleng bilis ng asawa niya at kung malambot lang sahig na yate ay baka nilubog ng katawan niya doon. Gigil na gigil ito na tila pinagkaitan ng ilang araw kahit hindi naman. Napapikit na lang siya at mahabang umungol. Matapos maramdaman ng pag-abot sa rurok. Isang malalim na galaw, panito'y pinuno ng sinapupunan niya. Bumagsak ito sa itaas niya. Pareho silang hinihingal. I love you, Mingming. Nagdadalir yung bigkas pa nito. Kumapit na lang siya sa batok nito tinayaan na buhatin nito. Buong araw sila sa yate at bawat sulok yata noon na sandalan ng katawan nila. At kung kailan magdidilim na ay doon pa nila napagdesisyon ng maligo sa dagat. Walang saplot kaya't damang-dama nilang lamig ng tubig. Nakakapit siya sa balikat nito. Hawak siya nito sa bewang na hindi hinahayaang lumubog sila sa tubig. Ayaw mo nang bumalik sa Alpha Omega? Tanong niya dahil nasabi na nitong titiwalag na ito sa fraternity. Niyakap siya nito. Dumikit ang mga dibdib niya sa malabalahibo nitong dibdib kaya't mahina tong napaungol. Ramdam niya pang palad nitong sumisisik na naman sa pagitan niya kahit nasa ilalim sila ng tubig. Mamaya na Sir Harry, mag-usap na muna tayo. Bigkas niya kaya't napalayo ang palad nito. Is there something we need to talk about? Tumiwalag lang naman ako. Ayoko maging miyembro pa nun si Ken. History repeat itself at ayoko mangyari yun sa anak natin, Kitty. Maliit siyang nanguso. Gets naman niya pero sayang kasi. Nakakatulong naman ang fraternity nito. Doon tayo nagkakilala at doon mo ko nabuntis. Napatigil to. It is still part of our memory. Walang magbabago doon. Kapag naging miyembro doon si Ken, iba-ibang babae ang makakasiping na anak mo. Tinakpan niyang bibig ng asawa. Ayaw niya ng ideyang ganoon. Gusto ko maging loyal si Ken. Dapat isa lang ang babaeng mahalin niya. Tumikwas ang kilay ng asawa niya. That's impossible. Lalaki si Ken at si Milya ko. Proud na bigkas nito. Umirap siya sa asawa. Huwag lang niyang manahin ang hilig mo sa kama. Napatigil siya noong mahina itong tumawa. Kitty, unang-una yun sa makukuha niya. Believe me, Ken is worse than me. Ouch! Kinurot niya tuloy ito sa dibdib. Kainis, igaya pang anak niya sa kanya. Proud ka pa talaga? Patay ka naman sa apat mong prinsesa. Tingnan ko lang kung hindi mamuti ang buhok mo kapag may nanligaw na sa kanila. Ninisihan niya ito noong nalukot ang mukha nito. Biglang bumuntong hininga ito. Hindi ko alam kung magiging handa ako kapag may umiyak sa kanila. Pag-amin nito. Hinaplos niyang pisngi nito. You are a great father, Harry. Handa naman ako sakaling dumating ang araw na susuway sila sa ating dalawa. Pero mga magulang tayo. Dapat ginagabayan natin sila sa ano pa mang landas na tatahakin nila.
Hinuli itong palad niya at tinalikan yon. Basta magkasama tayong dalawa, Kuting. I trust you and love you. Sumikdo na naman ang puso niya sa sinabi nito. Agad niyang hinuli ang mga labi nito at siniil ng halik ang asawa na agad nitong sinagot hanggang sa muling mag-isang mga katawan nila sa ilalim ng buwan. After that marriage, masasabi niya naging mas smooth ang relasyon nila ni Sir Harry. They became so close and more intimate to each other. Parang dun palang nagsimula ang buhay nilang mag-asawa. Tinutulungan siya nito sa kumpanya at magkatuwang sila sa mga bata. Pinasok na rin nila sa school ang triplets. Hindi nga niya maramdaman kung may problema ba sila o wala. Kahit kasi mag-business trip pa sa ibang bansa ang asawa niya, hindi siya kinakabahan. Walang babaeng umaaligi dito at wala siyang kaba na may kaagaw dito. Pasaway nga lang ito at gusto talaga siyang mabuntis. Kapag kasi galing to sa business trip ay solong-solo siya nito. Gusto ko nang umuwi, Kuting. Hirap na bigkas nito mula sa kabilang linya. Nakahiga ito sa kama at walang pang itaas. Basa pa ang buhok. Kahit wala ito sa tabi niya, ipakaramdam niya inaamoy niyang sabon nitong may pagka-lemon at minty scent. Hinilot niya ang sentido niya noong manakit yon. Tinaas na rin ang comforter. Inaantok na siya pero ayaw niya tapusin ang tawag ng asawa niya. Ilang araw na lang naman at uuwi ka na rito, Sir Harry. Magtiis ka na muna dyan. Humikab pa siya. Sa ilang buwan na lang, kinasal muli ay ganun ang routine nila. Lagi itong tumatawag kapag nasa ibang bansa. Marahas itong huminga. I miss you, Kuting. Doon siya napangiti. Para kasi itong batang nalulungkot. Pagsilip niya bahagya itong nakanguso. O anong gagawin ko? Iyak ka na muna dyan, Sir Harry. Asar na kinatalim ng titig nito. Napatawa siya ngunit nangiwi sa kirot ng ulo niya. Naalerto naman to. Are you sick? May pag-aalalang tanong nito. Mabilis siyang umiling. Ayos lang ako. I'm fine. Sumakit ng ulo ko. Madami kasing paperworks. Then I'll go home now. Tatawagan ko si Ophel. Pababantayan kita. Take a rest. Leave the paperworks. Ipapahanda ko ng private plane. Mabilis nitong desisyon. Pero hindi pa tapos ang meeting mo dyan. Nawala na lang ito sa kabilang linya. Pinatayan siya ng tawag. Malamang alam nitong tutol siya. Pinilit na lang niya ang sariling matulog ngunit nagising sa madaling araw na para siyang dinuduyan sa pagkahilo nung lumundo ang kama. Kitty, malamis na boses ang bumulong sa kanya. Kumapit siya sa damit nito. Gusto niyang imulat ang mga mata ngunit lalo siyang nahihilo. Sir Harry, mahinang sambit niya na bago piliting umupo. Inalalayan siya nito. Agad niyang naramdaman ng malaking katawan ng asawa niya. Umuwi nga ito. Mabigat siyang humingat lalong napakapit sa t-shirt nito. Naisandal niyang noo sa braso nito. Pakiramdam niya magdidilim ang paningin niya. Hindi pa nakatulong ang malamig niyang pawis. Naramdaman niyang palad nito sa noo niya. What's wrong, Kitty? Nag-aalalang tanong ulit nito. Gusto niyang sumagot ngunit tanging mahigpit na kapit sa damit nitong nagawa niya kasabay ng pagsakop ng dilim at kawalan niya ng paghinga. Gising na si Mama! Malakas na sigaw ni Mika ang narinig niya. Pagmulat ay muntik na siyang maduling sa tatlong pares na mga matang nakatitig sa kanya. Namilog ang mga yun at mahina siyang napadainong yumakap sa kanyang tatlo. Mama ko, batit ikaw patay? Naiyak pang tanong ni Chloe. Di patay si Mama, gising na si Mama, laban ni Mika. Humihinga pa si Mama, tinapat panimig ang palad sa ilong niya. Wala pa yata siya sa wisyo. Napanguwi pa noong magmadaling bumaba ang tatlo sa kama matapos bumukas ang pinto. Daddy, gising na si Mama! Sigaw din ni Mig na tumatakbo sa kapapasok lang na si Sir Harry. Tumalon-talon si Mika sa harap ng asawa. Hindi ka hinanap, Daddy, di siya nagtok. Wala pa sinabi sa Mama, Daddy. Gatong ni Chloe, nasapo niyang noot muling napapikit. Siguro hinabili na sila ni Sir Harry na bantayan siya. Napailing siya at pilit umupo, ngunit naramdaman na niya kagad ang palad na umalalay sa kanya. Careful, bulong pa nito bago alalay ng likod niya pasandal sa headboard ng kama. Napamulat siya at titig kagad ni Sir Harry ang sumalubong sa kanya. How are you feeling right now, Katie? Sobrang suyo ng boses nito. Pabuka pa lang ang mga labi niya, naunahan na siyang magsalita ni Mika. Ay, di pa rin mag-talk si Mama. Di pa siya magaling, Daddy. Singit nito. Tatawag tayo ulit ng Dr. Daddy? Inosenteng tanong ni Chloe. Paano na Mig, Chloe at Mika kung hindi galing si Mama? Naiyak na singit ni Mig. Mariin siyang napapikit. Kanino nga nagmanang mga anak niya at overreacting naman ngayon? Mga similya mo, Sir Harry, pakalmahin mo. Mahina ngunit may bantang utos niya sa asawa. Tumaas ang kilay niya noong lumapat ang palad nito sa tiyan niya. Malit pa itong nangunguso ng lingunin niya. Sorry, Kitty. Meron ulit dito. Kabadong bigas nito. Nagloading pa sa kanyang sinabi nito.
Anong meron sa tiyan ko? Kusa siyang natigilan at naglipat-lipat ng tingin kay Sir Harry at sa triplets. May similya ulit sa tiyan mo. Kinagat pa ng asawa niyang ibabang labi matapos umamin. Nalaki ang mga mata niya at bahagyang sumikdo ang dibdib niya. Bumigat din ang paghinga niya. Buntis na naman siya. Hindi niya alam kung good news yon pero bahagya siyang nairita kay Sir Harry. Chloe, Mika, Mig, labas na muna mga babies ko. Kalmadong utos niya sa tatlo. Ha? Pero babantayin ka pa namin, Mama. Uy, wag labas! Reklamo ni Mig nung hilahin ito ng dalawa. Mag-usap sila mama at daddy, bawal tayo dyan, para matandang sermon ni Mika. Sinundan niya ng tingin na tatlo hanggang sa sumara ang pinto. Humugot na siya ng hininga nang maiwan sila ni Sir Harry. Kitty, shit! Agad niya itong hinampas ng unan kahit napamura to. Kitty, why? Stop it! Kuting! Pinangsangga nitong mga braso sa unan. Puwisit ka, ilan na naman ang pinunla mo? Kainis? Mag-family planning na tayo pagkatapos nito, Harry. Naiinis niyang asik. Kasi naman, ibang klase yata ang similya nito at lagi na lang nakakasapul. Hiningal siya at tumigil rin sa paghampas dito. Masama niya itong tinitigan. Kawawa na naman ang matras niya. I don't know how many, Kitty. Maybe twins? Alanganing sagot nito sa kanya. Umirap siya at humalo kip-kip. Kasalanan niya rin at bumuka ka dito. Pero kasi naman, agad buntis siya. Kuting, nasuyong tawag nito sa kanya. Umikot ang mga braso nito sa tiyan niya at masuyong yumakap. Banayad pa nitong hinalikan ang balikat niya habang nakaangat ng tingin sa kanya. Still a baby, still a blessing, Kitty. Bumuntong hininga siya. Sinabi ko bang hindi? Kinakabahan lang ako at baka mamaya ilang bata na naman to. Nauna sila sa kambal, naging triplets. Ano naman ang kasunod, hindi ba? Next week, we can check with the OB-GYN, heartbeat test as well. Pinuno pa nito ng halikang balikat niya. As if namang may ibang choice ako, hindi ba? Bakit kasing bilis mo mambuntis? Kapag ikaw agad na nabubuntis ako. Natigil siya matapos maramdaman ng matalim nitong titig bigla. Bakit kapag iba, hindi ka mabubuntis? May ibang mambubuntis sa'yo? Walang ngiting tanong nito. Namilog ang mga mata niya at doon lang na-realize ang sinabi kanina. Mali ka lang nang intindi. Marian Borja Roosevelt. May bantang bigkas nito sa pangalan niya kaya kinabahan siya. Kaya kong gawing quintuples ang nasa sinapupunan mo ngayon. Alanganin siyang ngumiti sa asawa. O walang iba, Harry. Sa'yo lang magpapabuntis pero huli mo na to ah. Umangat ng bahagya ang gilid ng labi nito. I can't promise that, right? Huli na. Mabilis na bawi nito matapos tumalim ang titig niya. Aba, putulin na niyang sandata nito kapag naulit pa. Tsk, pasalamat ka, mahal kita, Harry. Siniksik nitong ulo sa leeg niya. Thank you, Kitty. Sinserong bulong nito habang ang palad ay masuyong humahaplos sa tiyan niya. Para na naman siyang kinikiliti. Thankful din naman siya. Ang kinakatakot niya lang ay baka marami na naman itong napunla. At syempre nakasimangot si Ophel nung binalita nila yon. Kapag tinanong ako ng makaklase kung ilan ang kapatid ko, ano sasabihin ko? 5? Ang dami. Baka isipin nila wala na kayong ginagawa kung hindi gumawa ng bata. Hays! Inis na reklamo nito. Mali siyang nanguso sa anak. May point naman ito pero pangatlong beses pa lang naman siyang nabuntis. Ikakahiya mo mga kapatid mo, Ophelia? May timping tanong ni Sir Harry. Nasa hapag sila at yun ang usapan nila. No, Dad. Pero kasi ang dami na namin. Paano pa ako magbo-boyfriend kung nagbabantay ako ng baby? No boyfriend for you, Ophelia. Napag-usapan na natin yan. 30 years old at doon lang kita papayagang makapag-date. Daddy, that's too old. Ayoko, mga 20, Daddy. Singit ni Mig. Ako gusto ko maraming baby. Dagdag na Chloe sumusubo pa na isang kutsara ang kanin. No comment. Si Mikang nilunok ang kinakain. What about you, Ken? Baling ni Sir Harry sa anak. Sumimsim sa tubig ang anak niya. I just want a sport car, Daddy. Nakahinga siya ng maluwag. Kampante siyang hindi magiging babaero si Ken. Si Ophelia lang yatang tutol at naiinis. Hinayaan na lang niya. Wala naman tong magagawa. Matatanggap din ito na malaking pamilya sila. Sunod na linggo'y kinakabahan na siya sa check-up niya. Ngiting-ngiti pa sa kanyang OB-GYN. Mahigpit ang hawak ni Sir Harry sa kamay niya. Mas pinagpawisan yata to sa kanya. First time nitong makasama na magpa-check up. Sa kambal sa triplets, wala naman to. Dok, wag mo kong gulatin no. Habilin niya sa doktor. Mahina tong natawa. Bakit naman? First time baby niyo ba? Mabilis siyang umiling. Pang-anim na po kung sakali. Napanganga ang doktor. Ang dami naman. Iha, ang bata niyo pa. Nahiya siya bigla. Kambal po kasi, saka triplets. Namilog ang mga mata ng doktor.
Kaya pala, naku iba ka rin mister. Napakamot sa batok si Sir Harry. I can feed them all anyway. Yabang pa nito. Nailing tuloy na nangiti ang doktora. Pinaayos siya nito sa higaan. Alam naman niyang gagawin at proseso pero kumakalabog ang dibdib niya nung magsimulang ultrasound. 8 weeks pregnant and oh my gosh! Biglang sigaw nito kaya lalo siyang kinabahan. Dok, bakit po? Is there something wrong? Kabadong tanong na rin ni Sir Harry. Napalunok ang doktor. Anong lahi ba meron kayo iha? Napakurap siya lalo na't nakatulala ang doktor sa monitor. Dok, ilan po bang baby ko? Yun na kagad ang tanong niya dahil ramdam niyang kinilang isa yon. Dok, ilan po? Kambal? Triplets? Kabadong tanong niya muli, napalunok ang doktor at tinurang monitor. I can see 5 cute little beans. Quintuplets, iha. Parang tumigil ang mundo niya at nakalimutan niya at huminga. Si Sir Harry man ay nakaawang ang mga labi. You mean we're expecting 5 babies? Si Sir Harry na hindi rin makapaniwala. Yes, 5 baby ang nasa sinapupunan. Wala sa sariling sagot ng doktor. Mariin siyang pumikit at humugot ng malalim na hininga. Pagmulat ay madinang titig niya kay Sir Harry na nakatulala pa rin sa monitor. Aba, tupad ng pangarap nitong quintuplets, tapos nakangalang ng reaksyon? Dok, hindi ako palamura, pero pa isa lang ngayon. May ding request niya sa doktor. Sige lang iha, pakarinig na ito malimang titig niya sa asawa. Tangina mo, Harry Roosevelt! Buwisit ka! Ikaw ang manganak! Malakas niya sigaw sa loob ng klinik kasabay na pagtapon ng unan na kinuha niya sa higaan. Kitty shirt! Umilag ito't nagtago pa sa likod ng doktor. Lalong nalisik ang titig niya dito. Bakit kasi nagtatagal sa loob? Tukmul ka! Galit at paiyak na niyang asik dito. Paano naman niya ilalabas ang 5, aber? Kitty, I didn't plan this. They are blessings. Shit! Muling mura nito nung patibag niya tinapon niya dito. Iha, kumalma ka. Tarantang pakiusap ng doktor na agad lumayo sa kanya. Kalma, Dok. Paano ko po bibit-bitin tong 5 na siyang buwan? Kasalanan ng Roosevelt na yan, Dok. Kuting, we both did that. Shut up! Lumapit ka sa akin. Tapusin natin yung kaligayahan mo. Bumaba siya sa higa na talagang susugurin si Sir Harry. Diyos ko iha, huwag kayo sa klinik ko mag-away. Pag-usapan yung mag-asawa yan. Pakiusap ng doktor. Hinampas niya sa braso si Sir Harry. Huli mo na to ha. Hindi ka na makakaulit. Hihiwalayan na kita kapag hinulit tong bewang niya tinakpan ang bibig niya. Don't say bad words, Kuting. Walang maghihiwalay. Mahigpit siya lalo ditong niyakap at kahit pumigla siya, hindi siya nakawala dito. Mahina na lang siyang humikbi. Hush, Kitty. Sinuyo pa siya nito tinalik-halikan sa ulo at sintido. Kusa siyang nanghina. Ano pa bang magagawa niya? Nakapunla na naman sa sinapupunan niyang similya nito. Umirap tuloy siya noong lumabas sila ng klinik habang ngiti-ngiti ng asawa niya. Saya mo sarkastikong tanong niya noong nasasakyan na sila. Mag-iisip na ako ng pangalan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan na lang, huwag ka na mag-effort. Lagot ka na naman kay Ophelia. Mainis na naman yun kapag nalamang magiging 10 na silang magkakapatid. Problemadong dagdag niya sa dulo. Kinagat nitong ibabang labi. Next time, mag-iingat na ako at hindi magtatagal sa loob. Kinurot niya ito sa braso. Wala nang next time, Sir Harry. Magpapasara na ako at baka octopus nang itanim mo. Nanguwi ito, ngunit tiniisang sakit ng kirot niya. I'm always here, Katie. Ibuhos mo lang sa akin ang sakit. I'm willing to take all the pain. Hindi ko nagawa sa kambal at triplets, pero sa 5 ngayon, I promise. Hindi kita papabayaan, ha? Hinagila pa ng kamay nitong palad niya at pinisil yon. Dapat lang, Sir Harry. Kung hindi, hindi ka nasisikatan ng araw. Banta niya rito na kinaungol nito ng protesta. Pag-uwi niya wala silang sinabi sa mga anak nila. Ayaw niya ring ipaalam muna kay Ophel. Delikado. Masasermonan pa siya ng anak niya. Nung pumasok naman sa opisina kinabukasan ay naniningkit ng mga mata ni Sir Harry sa mataas niyang heels. You're pregnant with 5 babies, Kitties. Madiing paalala nito, sinara niyang lipstick na hawak at tinasang kilay sa asawa. And you're wearing 6 inches high heels. Paano kung madapa ka? May bahid na ng inis ng boses nito. Ngumisi siya at tinapik sa balikat ng asawa. I can manage, Sir Harry. Ganito rin ako noon sa triplets. Kinindatan niya pa ang asawa na tila lalong ng problema. Wala rin naman itong laban sa kanya. Ngisi-ngisi siya dito noong ihatid siya sa opisina. May meeting ito at baka mamaya na sila magkita. I'll call Miss Mara from time to time to check on you. Madiing paalala nito.